Umarangkada na ang Brigada Eskwela ng Education Department o DepEd. Sa lahat po yan ang mga pampublikong paaralan sa buong bansa bilang hudyat ng pagbabalik eskwela ng ating pong mga mag-aaral. At kasabay po nito, nangako si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na suportado niya ang mga guro, hindi lang po sa pinansyal na aspeto, kundi maging sa kasanayan ng mga ito sa gitna po ng inaasahang iba't ibang hamon na kakaharapin nila ngayong pasukan. At kaugnay niyan, pinababawasan naman ng Pangulo ang administrative duty nito pong mga guro para maituon nila ang kanilang gampanin na turuan ang kanilang mga estudyante. Kunin natin ang live report ni Eden Santos. Eden? Yes, Alex, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kick-off ng Brigada Eskwela sa taong ito. Personal pa nga niyang ininspeksyon yung dalawang pampublikong paaralan sa Bulacan. Nais kasi ng Pangulo na makita yung ginagawang paghahanda ng mga pampublikong paaralan para sa nalalapit na pasukan sa Lunes. Umarangkada na ang Brigada Eskwela 2025 ng Department of Education. Ngayong araw, June 9, ang simula ng 5 araw na Brigada Eskwela sa buong bansa na may temang sama-sama para sa bayang bumabasa bilang paghahanda para sa school year 2025-2026. Tumulong mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkabit ng blackboard kasama si Education Secretary Sani Angara sa isang classroom sa Barihan Elementary School sa Malolos, Bulacan. Tinignan din ng Pangulo ang pagkumpuni sa mga kisame, bintana at pinto upang matiyak na ligtas at handa ang mga silid-aralan sa pagpasok ng mga estudyante sa susunod na linggo. Kasama rin ng Pangulo ang anak na si William Vincent Bini Marcos na nagturo sa mga bata ng tamang paggamit ng tablet. Sunod na binisita ng Pangulo ang Tibagan Elementary School sa San Miguel, Bulacan. At ready na ba kayo? Yes, sir! Palagay ko yung mga bata, ready na rin. Kaya gagawin natin lahat. Bukod sa mga isinagawang pagkukumpuni at pagsasaayos ng mga silid-aralan, sinaksihan din ng Pangulo ang iba't ibang aktibidad sa nasabing paaralan. Kabilang ang orientation para sa 20 estudyante ng Khan Academy na isang online platform. Pinangasiwaan din ng Pangulo ang orientation ng 200 bagong mga guro sa pampublikong paaralan na isang mahalagang bahagi ng paghahanda ng DepEd para sa pagbubukas ng klase. Batid ng Pangulo ang iba't ibang hamon na nasasagupa ng mga guro kaya nangako ito ng patuloy na suporta hindi lang sa aspetong pinansyal kundi maging sa kasanayan ng mga ito. Isa doon dahil talagang kulang ang teacher natin at bukod pa doon ay may programa si Sec Sani Angara na bawasan yung mga administrative duty na binibigay sa teacher. Kasi naman naging teacher kayo para magturo, hindi naman para mag-bookkeeping, para mag-ano, di ba? Kaya yun ang ginagawa namin. Ipinakita rin sa Pangulo ang bagong install na internet service na magbibigay ng mas mabilis at mas maaasahang internet access lalo na sa malalayong paaralan. At andito po tayo, sama-sama natin ayusin ito para naman yung ating mga kabataan. Pagka nag-graduate, talagang graduate, magaling na magbasa, magaling mag-mathematics, magaling lahat. Maging ang New Era Elementary School sa Quezon City, handa na rin sa pagpasok ng mga estudyante sa darating na Lunes. Ipinagmalaki ng principal ng New Era Elementary School na si Dr. Roselia Dakel na humusay na at umunlad sa pagbasa ang kanilang mga estudyante. Sa katunayan, nabigyan ng award ang paaralan sa maayos na implementasyon ng reading program. Bukod sa reading ay tututukan din ng paaralan ang mathematics
pragmatika. Paliwanag pa ni Dakel na hindi lang paglilinis at pagkukumpuni ang layo ng Brigada Eskwela, kundi mas pahalagahan ang kahandaang pisikal, mental at akademikong aspeto ng mga bata at maging ng mga guro. Ano na lang, konting alalay pa sa ating mga mag-aaral sa pagbasa kasi medyo umangat na po sila. Wala na po tayong mga estudyanteng low emerging readers. Pagkus ay naitawid na sila sa transitioning level. Ibig sabihin, hindi na ganun kahirap ang pagturo sa kanila ng pagbasa para sila ay makabasa. Pero ang aming pagtutuunan po ng pansin ngayon ay sa ating numeracy, yung ating kakayahan ng mga mag-aaral sa math, kasi medyo yun ang lumalabas na needs natin base po sa ating datos. Kaya pagtutulungan po namin yan at kami ay bumubuo na naman po ngayon ng mga numeracy programs at ito ay nakakapaloob na pala sa kanilang learning areas. Inaasahan ng punong guro ang pagdagsa ng mga mag-e-enroll sa kinder matapos palawaki ng Pangulo ang cut-off age ng mga kinder sa bansa. Bagaman kulang sa mga guro ay sisikapin ng paaralan na pansamantalang mapunan ito. Alex, nasa 20,000 yung mga bagong hire na mga guro para sa taong ito at nasa 10,000 naman yung administrative staff ng Department of Education na kabilang sa i-deploy ngayong taon. Alex? Okay, Eden, may update na ba ang Department of Education with regards to sa mga paaralan na ginagamit na pansamantalang tirahan ng ating mga kababayan na nagsilikas sa mga calamities tulad ng Mount Canlaon, dito sa Mount Taal. Anong latest doon? Magagamit ba nila yung paaralan dito sa darating na pasukan? Alex, so far doon sa mga nabanggit mong particular na mga lugar na apektado ng iba't ibang disaster or kalamidad, ay wala pang latest ang na direktiba ang Pangulo. Pero alam naman natin na sa mga ganyang sitwasyon ay parehong mahalaga para sa gobyerno yung kaligtasan ng mga mamamayan at maging yung edukasyon ng mga kabataan. So ang issue na yan, Alex, ay maaari nating i-follow up tomorrow kung sakaling may press briefing si Yusek Claire Castro. Bagaman malinaw naman sa mga LGUs kung ano pa yung kanilang mga dapat gawin pagka ganitong mga sitwasyon na naranasan naman na nila sa mga nakalipas na mga school year. Alex? Oo, at Eden, kaugnay niyan dahil alam natin, batid ng ating mga magulang at ng ating mga kababayan, maging ating mga mag-aaral na wet season ngayon, maulan. May mga lugar na mga paaralan ay binabaha. May lumapit sa amin sa Radyo Agila, doon sa Responde sa radyo, yun sa may lugar sa Hagonoy, Bulacan. May ginawang doon, kanal. Hindi alam ng mga estudyante kung paano sila papasok sa paaralan dahil hinarangan ng drainage system. Kaya hanggang ngayon, wala pang tugon doon ng LGU ng Hagonoy. Alex, kasama yan sa ating ifa-follow up kung ano ba ang gagawin ng gobyerno para naman matulungan yung mga estudyante dyan sa bahagi niya ng Hagonoy. Alam naman natin na talagang maraming lugar sa Bulacan ang bahain. Sayang nga lang, Alex, hindi nakabilang yung ilang mga eskwelahan dyan sa Bulacan na talaga namang binaha din sa binisita ni Pangulong Marcos. Yan sana'y kasama doon sa mga itatanong sa kanya kung napagbigyan lamang na makapagtanong ng iba pang mga issue yung mga medyang dumalo sa pagbisita ng Pangulo doon sa dalawang paaralan dyan sa bahagi ng Bulacan. Okay, siguro panghuli, lighter side tayo, Eden, dahil I'm sure ikaw very observant ka, bagong imahe ng Pangulo, what made the change sa kanyang itsura? Nakasalamin, bagong gupit, medyo naka-insert, naka-kaki. Anong sabi ba? Bakit ganun ang image ng ating Pangulo ngayon? Alex, hindi tayo, pero syempre pag nakita mo ang Pangulo na gano'n ang suot, parang very approachable at saka pangmasa ang dating, Alex, pag nakita mo siya na gano'n ang kanyang suot sa halip na yung mga usual niyang sinusuot na mga puting, ano ba tawag doon, mga Filipina na, na polo, Barong. na talagang usual niyang sinusuot. At saka syempre, yung panahon, mainit, siguro batay na rin sa mga naging karanasan niya, talagang mainit ang panahon, pinapawisan
pinapawisan ng Pangulo so nababasa yung ganong klase ng tela na sinusuot niya minsan. Oo, dahil ako napansin ko mukhang maaliwalas ang image ngayon ng ating Pangulo, no? Yan, okay, ito mo, bagong haircut. Oh, may salamin pa, di ba? Alex, siguro maganda nga tingnan mo, baka magaling yung nag-aayos ngayon kay PBBM para mas magmukha siyang bata at saka Yan. hindi haggard, hindi ba? Kumpara doon sa mga nakalipas na mga looks niya na talaga namang pinupunan ng mga netizen na parang may sakit ang Pangulo, pinagmumulan tuloy ng kung ano-anong mga haka-haka, Alex. Oo. So bukas, tanong mo kay Attorney Claire. Baka may topic ka na naman bukas yan. Maraming salamat sa iyo. Aidan Santos, mata natin sa Malacanang. Thank you.